Gawing makabuluhan ang iyong pagsasakripisyo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 2, verses 18 to 22, and I read it for you. Now John's disciples and the Pharisees were fasting, and people came and said to him, "Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast, but your disciples do not fast?" Jesus said to them, "The wedding guests cannot fast while the bridegroom is with them, can they? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast on that day. No one sews a piece of unshrunk cloth on an old cloak, otherwise the patch pulls away from it, the new from the old, and a worse tear is made. And no one puts new wine into old wineskins, otherwise the wine will burst the skins, and the wine is lost, and so are the skins. But one puts new wine into fresh wineskins." May mga panahon sa ating buhay na tayo po ay gumagawa ng mga pagsasakripisyo. Naku, pagdating po ng mahal na araw o panahon ng Kwaresma, napakarami po nating mga sakripisyo na ginagawa. O kaya naman po sa mga magulang, ang pagsasakripisyo, maraming panalangin, katakot-takot na pagluhod kapag nananalangin ay nakikita natin. Isang uri ng pagsasakripisyo ang ating napakinggan sa ating binasang ebanghelyo. Ito po ay ang pag-aayuno. Isang malaking katanungan po sa mga Pariseyo at sa mga alagad ni Juan Bautista kung bakit ang mga tagasunod, ang mga disipulo ni Jesus ay hindi nag-aayuno. Kapag tayo po ay nagsasakripisyo, kagaya po ng pag-aayuno, isipin po natin, bukod sa atin itong ginagawa para sa isang espiritual na pagpapahayag ng ating pananampalataya, maaari po natin itong ialay para sa isang intensyon, maaring intensyon ng Santo Papa, intensyon ng simbahan, o kaya naman ang iyong intensyon para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya, o kaya isang kahilingan para sa paggaling ng isang may sakit na tao. Nang sa ganon, habang ito ay iyong ginagawa, kalakip ng isang panalangin, ay mabibigyan ng mas kahulugan kung bakit mo nga ba ginagawa ang pag-aayuno, ang pagsasakripisyong ito. Ngunit lagi po nating tatandaan na baliwala ang ating pagsasakripisyo at pag-aayuno kung wala itong kalakip na panalangin, sapagkat ang dalawa ay magkasama. Nariyan din ang salita ng Diyos na dapat patuloy pinagninilayan kung ano ang halaga nito at koneksyon sa ating buhay. Nang sa ganon, mapakinggan po natin ng mas higit ang boses ng Panginoon na nangungusap sa ating mga puso. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, pagkalooban niyo po kami ng isang puso na marunong magsakripisyo para sa iyo, para sa aming mga minamahal sa buhay. Nawa mas lumalim pa ang aming buhay panalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha.
Kung nais nyo naman pong maging updated sa mga kaganapan ng ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.